Isang umaga, ang karaniwang katahimikan sa isang eskinita sa kahabaan ng kalye Paraiso sa Santa Ana, Maynila ay biglang napunit ng isang nakabibinging takot. Isang matandang babae na nagdidilig lamang ng kanyang mga halaman ang nakatuklas ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa bakura ng isang abandonadong bahay sa dulo ng kanilang kalye. Mula sa malayo, 4 na anyo ng tao ang nakahandu sa isalupa, bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon. Sa unang tingin, inakala niyang mga manikin lamang ito, ngunit ang masangsang na amoy na humahalo sa umuusok na hangin ng umaga ay nagtanim ng pagdududa sa kanyang isipan. Nang sinubukan niyang lumapit, isang sigaw ng purong sindak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi iyon mga manikin. Iyon ay mga bangkay ng tao. Mabilis na rumesponde ang mga pulis matapos matanggap ang tawag bandang 6:30 ng umaga. 4 na katawan ang natagpo ang magkakatabing nakatihaya. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na iginapos gamit ang itim na tali ng raffia. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang kanilang mga bibig, tila tinahi at isinara gamit ang isang magaspang na sinulid na parang nilon. Base sa paunang pagsusuri, 3 sa mga biktima ay lalaki at 1 ay babae. Tinatayang mahigit 2 araw na silang patay bago natagpuan. Ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, ng Manila Police District ay nagsagawa ng masusing investigasyon sa lugar na tumagal hanggang sa paglubog ng araw. Bawat detalye ay kanilang sinuri, ang posisyon ng mga katawan, ang paraan ng pagkakatali, hanggang sa pinakamaliliit na bagay sa paligid. Natuklasan din ng mga pulis ang mga natirang piraso ng pulang kandila at isang kakaibang simbolo na inukit sa pader sa likod ng bahay. Bagamat hindi pa tiyak, pinaghihinalaang may partikular na kahulugan ang simbolo, marahil ay may kinalaman sa isang ritual o isang espesyal na mensahe mula sa salarin. Si Kapitan Jose Joy Solomon, ang barangay chairman ng lugar, ay umaming wala siyang napansing anumang kahina-hinalang aktibidad sa bahay na iyon. Matagal na raw itong abandonado mula nang lumipat sa probinsya ang may-ari. Gayunpaman, ilang residente ang nakapansin ng ilaw na sumisindi sa gabi at nakarinig ng mga yabag ng paa mga 2 araw bago matagpuan ang mga bangkay. Ang mga testimonya na ito ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Mabilis na kumalat ang balita sa buong syudad. Nagkumpulan ang mga tao sa labas ng police line, ang ilan ay natatakot, ang iba ay puno ng kuryosidad. Hindi nila sukat akalain na isang ganito kalagim na krimen ang magaganap sa kanilang komunidad na dati kilala sa pagiging tahimik at ligtas. Sa social media, agad na naging trending topic sa bansa ang hashtag na Sindak sa Maynila, patunay kung gaano kalaki ang atensyon ng publiko sa kaso. Hindi pa inilalabas ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga biktima, habang hinihintay pa ang resulta ng otopsya mula sa Philippine General Hospital. Ngunit base sa kanilang mga damit at ilang dokumentong nakuha sa lugar, pinaghihinala ang hindi sila mga residente ng Maynila. Samantala, nakakuha rin ang mga pulis ng ilang ebidensya, kabilang ang isang piraso ng tali, isang malaking karayom, at isang luma at punit-punit na kwaderno na natagpuan malapit sa isa sa mga bangkay. Si Police Major Dante Reyes, ang hepe ng investigasyon ng IHI, ay nagsabing isinasagawa nila ang isang malawakang pagsisiyasat. Ipinahayag niya na isang joint task force, kasama ang National Capital Region Police Office, NFERPO, ang binuo upang alamin kung may kaugnayan ang kaso sa mga sindikato ng krimen sa ibang rehiyon. Hindi kami mag-iispekula. Ang aming focus ngayon ay kilalanin ang mga biktima at alamin ang motibo sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito, anya sa mga mamamahayag. Habang isinasagawa ang investigasyon sa crime scene, may natuklasan ang mga pulis na lalong nagpalalim sa misteryo. Isang malaking sulat sa pader sa likuran ng bahay na nagsasabing, "Nagbalik de Fiday." Ang mga salita ay isinulat gamit ang itim na spray paint at mukhang bago pa. Ang paunang hinala ay iniwan ito ng salarin. Ngunit ang kahulugan nito ay nananatiling isang malaking palaisipan para sa lahat. Ang mga residente sa paligid ay nabubuhay na ngayon sa takot. Marami ang mas maagang nagsasara ng kanilang mga pinto. May ilang pamilya pang ang nagpasya na pansamantalang tumuloy sa mga kamag-anak sa labas ng syudad. Natatakot kami na baka may kasunod pa ito. Sino ang nakakaalam, baka ang salarin ay nasa paligid lang, sabi ng isang residente na tumangging magpakilala. Hanggang sa pagdating ng gabi, ang police line ay nakapalibot pa rin sa bahay.
Ang mga ilaw ng investigasyon ay patuloy na nagbibigay liwanag sa bakuran kung saan natagpuan ang 4 na bangkay. Samantala, ang matapang na amoy ng formalin mula sa proseso ng pag-evacuate ay nananatili sa hangin. Ang Maynila, isang syudad na karaniwang maingay at puno ng buhay sa umaga, ay tila nanigas sa takot, nag-iwan ng isang malaking tanong na hindi pa nasasagot, sino ang salarin sa likod ng malagim na pangyayaring ito? Matapos ang pagkakatuklas sa mga bangkay na yumanig sa buong Maynila, pinalawak ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa mga lugar sa paligid ng bahay. Ang police line ay inabot hanggang sa maliit na eskinita sa likod ng gusali, kung saan natagpuan ang mga bakas ng paa na pinaniniwala ang pag-aari ng salarin. Ang mga bakas ay patungo sa isang maliit na estero na dumadaloy sa likod ng mga kabahayan, ngunit bigla itong natigil sa gilid ng tubig. Ang paunang hinala ay tumakas ang salarin gamit ang daluyan ng tubig sa gabi ng krimen. Agad na nagpadala ang pinagsanib na puwersa ng EC at Enferpo ng mga asong E-negatibo siyam. Ang resulta ay lubos na nakakagulat. Huminto ang aso sa harap mismo ng pintuan sa likod ng bahay, may inaamoy sa siwang ng lumang kahoy na pinto. Nang suriin ito ng mas malapitan, may natagpo ang mga tuyong patak ng dugo sa doorknob at sa sahig ng kusina. Hindi kalayuan doon, nakakita rin ang mga pulis ng mga tira-tirang pagkain na panis na tila may isang taong nagtago sa loob ng bahay ilang araw bago ang insidente. Nagsimula na ring lumitaw ang mga karagdagang saksi. Isang food delivery rider na nagngangalang Danny ang umaming naghatid siya ng pagkain sa address na iyon 2 gabi bago ang krimen. Ayon sa kanya, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero ang tumanggap ng order. Tumanggi itong magsalita at nagbayad lamang ng eksaktong halaga nang hindi man lang binubuksan ng malaki ang pinto. Ang testimonya na ito ay naging isang mahalagang susi sa pagtukoy kung sino ang posibleng nasa bahay bago ang trahedya. Sinuri rin ng mga pulis ang mga GC's camera mula sa mga kalapit na bahay. Sa isang recording nakuha bandang 8:00 ng gabi, 2 araw bago matagpuan ang mga bangkay, isang itim na van ang nakitang huminto ng ilang minuto sa tapat ng bahay. 2 tao ang bumaba, may dalang tila malalaking sako at pumasok sa bakuran. Makalipas ang halos 1 oras, ang parehong sasakyan ay mabilis na umalis sa lugar. Hanggang ngayon, sinusubukan pa ring matukoy ng identification team ang plaka ng sasakyan. Sa kabilang dako, patuloy ang mga haka-haka ng mga residente. Ang ilan ay iniugnay ito sa mga ritual na mistikal dahil sa kakaibang simbolo at mga pulang kandila na natagpuan. Ngunit ang iba ay naniniwalang ito ay isang purong planadong pagpatay, marahil ay may kinalaman sa personal na alitan o iligal na negosyo. Ang lokal na Social Welfare and Development Office ay nagpadala pa ng isang trauma healing team upang tulungan ang mga residente, lalo na ang mga bata, na nakaranas ng matinding takot. Ilang paaralan sa paligid ang nagsuspinde ng face-to-face classes sa loob ng 2 araw upang pangalagaan ang psikolohikal na kalagayan ng mga mag-aaral. Samantala, kinumpirma ng paunang resulta ng otopsya mula sa FDA na ang 4 na biktima ay namatay dahil sa matinding pisikal na karahasan. Ang mga marka ng pagkakasakal sa kanilang mga kamay at liig ay nagpapahiwatig na sila ay pinahirapan bago namatay. Natagpuan din ng mga mediko ang mga maliliit na marka ng saksak sa kanilang dibdib at likod, ngunit hindi pa matukoy kung anong uri ng sandata ang ginamit. Ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang sinulid na ginamit sa pagtahi sa kanilang mga bibig. Ito ay isang uri ng industrial thread na karaniwang ginagamit sa pagtahi ng sako o makakapal na tela. Ngayon, nakatuon ang paghahanap ng pulisya sa isang taong nagngangalang TC, ang inisyal na natagpuan sa lumang kwaderno sa crime scene. Sa loob ng kwaderno, may mga nakasulat na kakaibang pangungusap, tulad ng I-4 ang babagsak bago bumalik ang isa. Ang pangungusap na ito ay naging isang malaking palaisipan sa investigasyon. Ayon kay Major Reyes, ang mga ebidensyang natagpuan ay nagpapahiwatig na higit sa isang salarin ang sangkot. Ipinahayag niya na sinusubukan ng Joint Task Force na iugnay ang mga datos sa ilang katulad na kaso sa ibang lugar, kabilang ang Cebu at Davao, kung saan may mga natagpuang bangkay na may parehong pattern ng karahasan. Pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao upang silipin ang bahay na ngayon ay mahigpit ng binabantayan ng mga armadong pulis. Ang bahay ay binansagan na ngayong bahay ng isinumpati ng mga residente dahil sa nakakakilabot na aura na nananatili pa rin.
Wala nang nangangahas na mag-isang dumaan sa harap nito pagkatapos ng takip silim. Ang mga ilaw sa poste ay sinadyang iwang bukas buong gabi, na tila isang manipis na harang laban sa takot na hindi pa nawawala. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang residente ang umaming nakakita siya ng anino ng isang tao na nakatayo sa likod ng bintana ng bahay. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang buong lugar ay napapalibutan na ng police line at binabantayan ng mga pulis. Ang ulat na ito ay agad na iniimbestigahan na lalong nagpapalalim sa misteryong hindi pa nareresolba. Kinabukasan, bumalik ang grupo ng mga investigador sa lokasyon upang masusing suriin ang laman ng lumang kwaderno na natagpuan malapit sa bangkay ng babae. Halatang luma na ang kwaderno, marumi ang mga pahina at may ilang punit na bahagi. Ngunit sa gitna ng mga walang kabuluhang guhit at sulat na mahirap basahin, may ilang pangungusap na nakapagpatindig ng balahibo. Sa isang pahina ay nakasulat, lahat ay dapat manahimik. Ang magbabalik ay maniningil sa mga nagtaksil. Sa susunod na pahina, may petsa at oras, Nobyembre 1, 11:47. Kakaiba, dahil ang oras na ito ay tugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ng mga biktima. Hinala ng pulisya, ang kwadernong ito ay isang uri ng talaan ng ritual o personal na mensahe na isinulat ng salarin o marahil ng huling biktima bago ito mamatay. Dinala ng mga tauhan ng forensic laboratory ng Enferpo ang kwaderno sa isang eksperto sa wika upang suriin ang estilo ng pagsulat at ang uri ng tinta na ginamit. Base sa paunang resulta, napag-alamang isinulat ito ng dalawang magkaibang tao. Ang isa ay may malakas na diin sa panulat at maayos na pagkakasulat. Ang isa naman ay nanginginig na tila isinulat ng isang taong nasa matinding takot. Ang paunang teorya ay ang unang sumulat ay ang pangunahing salarin, habang ang pangalawa ay maaaring isa sa mga biktima na pinilit sumulat bago patayin. Ito ay nagpapatibay sa teoryang ang apat na biktima ay dumanas ng pagpapahirap sa magkakaibang oras, hindi sabay-sabay. Samantala, nagsimulang magbanggit ang mga residente ng pangalan ng isang misteryosong lalaki na minsan nang tumira sa bahay na iyon bago ito iwanan ng orihinal na may-ari. Ang lalaki ay kilala sa palayaw na Rama, nasa edad 35, palaging nakasara ang anyo, bihirang makisalamuha, at madalas makitang lumalabas sa gabi na may dalang malaking bag. Ilang kapitbahay din ang umaming nakarinig sila ng mga kakaibang ingay mula sa bahay ilang linggo na ang nakalipas, tulad ng isang taong nagsasalita mag-isa o nagbabasa ng isang bagay sa mataas na tono. Sinuri ng pulisya ang mga talaan ng populasyon at natuklasang ang pangalang Rama ay hindi rehistrado bilang residente sa lugar na iyon. Ngunit ayon sa isang may-ari ng sari-sari store malapit sa lokasyon, madalas bumili ang lalaki ng mga kandila, sinulid, at malalaking karayom, mga bagay na ngayon ay tugma sa mga ebidensyang natagpuan sa crime scene. Si Police Colonel Andres Santos, ang hepe ng Enferpo, ay agad na bumuo ng isang espesyal na grupo upang hanapin ang lalaking ito. Sa isang maikling press conference, sinabi niyang hindi ito isang ordinaryong pagpatay, kundi isang kilos na may sinusunod na pattern at partikular na mensahe. Binanggit din niya na posibleng may kaugnayan ito sa isang lihim na kulto o grupo na iniimbestigahan na sa ilang malalaking syudad. Sa kabilang banda, lalong tumitindi ang tensyon sa komunidad. Sinimulang iugnay ng mga tao ang kaso sa sunod-sunod na pagkawala ng ilang individual sa nakalipas na 2 buwan, lalo na sa mga liblib na lugar ng Maynila at mga karatig syudad. May kabuang 5 ulat ng nawawalang tao na hindi pa natatagpuan at lahat ay nawala sa mga petsang malapit sa mga nakasulat sa misteryosong kwaderno. Nagsimula na ring bigyang pansin ng pambansang media ang kaso. Ang mga live broadcast mula sa crime scene ay nagpapakita ng nakakakilabot na sitwasyon. Ang bahay na napapalibutan ng police line, kasama ang mga forensic expert na patuloy na naglalabas-masok dala ang mga ebidensya. Iniulat ng ilang reporter na ang sulat na nagbalik de Sidai sa likod na pader ay naging sentro na ng pagsusuri ng mga forensic psychologist dahil itinuturing itong isang pahayag ng ego o paghihiganti mula sa salarin. Samantala, isang pamilya ng biktima na dumating mula sa probinsya ang nagpakita ng matinding pagdadalamhati sa ospital. Inamin nilang nawalan sila ng kontak sa kanilang kaanak mula pa noong unang linggo ng Nobyembre at hindi nila inaasahan ang ganito kalagim na katotohanan. Sinubukan silang pakalmahin ng pulisya at nangakong imbestigahan ang kaso hanggang sa mahuli ang salarin.
Pagsapit ng hapon, isang bagong ulat ang dumating sa pulisya. Isang residente ang nag-ulat na nakakita siya ng isang lalaking nakaitim na jacket na naglalakad sa Divisoria Market noong nakaraang gabi. Ang kanyang mukha ay kahawig ng sketch na ipinakalat sa media. Dala niya ang isang malaking itim na bag at matalim na tumingin sa isang camera bago nawala sa gitna ng maraming tao. Agad na kumilos ang mga pulis patungo sa lokasyon upang kumpirmahin ang ulat. Ngunit pagdating nila, wala na ang lalaki. Mayroon lamang isang bagay na naiwan sa harap ng tindahan kung saan siya tumayo, isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Hindi pa ako tapos. Ang mensaheng ito ay naging bagong ebidensya, at isang malinaw na pahiwatig na ang salarin ay malaya pa, at posibleng nagmamasid lamang mula sa malayo. Ang Divisoria Market, na karaniwang abala sa bentahan tuwing umaga, ay biglang naging sentro ng pinakamatinding paghahanap sa buong Maynila. Isinara ng mga pulis ang ilang daanan patungo sa palengke matapos matagpuan ang kapirasong papel na may nakasulat na, "Hindi pa ako tapos." Ang papel na iyon ay naging simbolo ng takot para sa mga mamamayan at isang bagong pahiwatig para sa mga investigador. Mabilis na kumilos ang pinagsanib na puwersa upang suriin ang mga TV recording sa buong palengke. Sa isang 4 na minutong video mula sa isang tindahan ng alahas, nakita ang isang lalaking nakaitim na damit at may malaking bag sa likod. Mahinahon siyang naglalakad sa gitna ng maraming tao, paminsan-minsan ay humihinto sa harap ng mga saradong tindahan. Base sa kanyang paraan ng paglalakad at bahagyang pagkiling ng kanyang balikat, hinala ng mga investigador na siya rin ang lalaking nakunan ng TV sa tapat ng bahay kung saan natagpuan ang 4 na bangkay. Ipinakalat ng pulisya ang mga larawan mula sa TV sa lahat ng security post at terminal sa Maynila. Sa loob ng ilang oras, isang ulat ang dumating mula sa isang driver ng jeep na umaming nagbabasya ng isang pasaherong may katulad na katangian malapit sa Jones Bridge. Hindi kalayuan sa Ilog Pasig na una ng pinaghihinalaang ruta ng pagtakas ng salarin. Ayon sa saksi, bumaba ang lalaki dala ang kanyang malaking bag at nawala sa pagitan ng mga bangkang nakadaong sa gilid ng ilog. Agad na siniyasat ng mga pulis ang lugar sa tulong ng Maritime Police. Ngunit habang nagsasagawa ng pagsisiyasat, isang bagay na mas nakakakilabot ang kanilang natagpuan, mga piraso ng itim na tali ng raffia at isang malaking karayom na puno ng kalawang sa gitna ng putik sa pampang. Ang mga ito ay tugma sa mga gamit na ginamit sa pagtali at pagtahi sa bibig ng mga biktima. Hindi doon natapos. Pinalawak ang paghahanap hanggang sa isang abandonadong bodega sa likod ng palengke, na kilala bilang imbakan ng mga lumang gamit. Doon, natagpuan ng team ang ilang kahinahinalang bagay, mga pulang kandila na naubos na, isang piraso ng puting tela na may mga mansa ng dugo, at isang garapon na naglalaman ng buhok ng tao. Ang lahat ng ito ay kinuha bilang karagdagang ebidensya. Sinabi ni Major Dante Reyes sa mga mamamahayag, "Kumbinsido kami na ang salarin ay nasa paligid pa rin ng Maynila." Ang kanyang mga galaw ay nagpapakitang kabisado niya ang lugar na ito. Idinagdag niya na sinusubaybayan ng kanyang team ang ilang online forums dahil pinaghihinala ang aktibo ang salarin sa mga lihim na grupo na tumatalakay sa mga ritual ng hipagtali ng kaluluwa at mga simbolong katulad ng natagpuan sa crime scene. Dahil sa balitang ito, lalong nabalisa ang publiko. Ilang tindahan sa paligid ng Divisoria ang mas maagang nagsara. Samantala, maraming residente ang nagpasyang huwag nang lumabas ng bahay pagkatapos ng takip silim. Kumalat ang usap-usapan na posibleng muling umatake ang salarin dahil sa kanyang huling mensahe na tila hinahamon ang pulisya. Sa gitna ng tensyon, isang nagtitinda ng tela na nagngangalang Rahma ang nagbigay ng isang nakakagulat na testimonya. Inamin niyang nakabenta siya ng ilang metro ng puting tela sa isang lalaking kahawig ng salarin, halos isang linggo bago ang krimen. Sabi niya, para daw sa isang family event, pero ang tingin niya, napakalamig, parang walang emosyon, nanginginig niyang sabi. Ang team ng forensic psychologists na sumuri sa pattern ng mga mensahe at simbolo sa crime scene ay naghinuha na ang salarin ay posibleng may obsesyon sa konsepto ng pagbabalik o pagtubos. Ang mga sulat tulad ng nagbalik na ako, at hindi pa ako, tapos, ay nagpapakita ng isang psikolohikal na pagnanais na ulitin ang isang bagay na hindi pa natatapos. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagpatay ay maaaring bahagi ng isang serye ng paulit-ulit na krimen.
Pagsapit ng gabi, hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay sa lahat ng pasukan at labasan ng syudad. Nagtayo sila ng mga checkpoint sa mga terminal, pantalan, at sa mga border patungo sa mga kalapit na probinsya. Bawat sasakyan ay sinuri at ang mga pasaherong may kahina-hinalang katangian ay agad na kinuhanan ng pagkakakilanlan. Samantala, hiniling sa publiko na manatiling kalmado at agad na mag-ulat kung may makikitang isang lalaking nakaitim na jacket, may dalang malaking bag at madalas na nag-iisa. Ngunit ang kapaligiran sa Maynila noong gabing iyon ay talagang kakaiba. Bumuhos ang malakas na ulan mula papaglubog ng araw, at sa ilalim ng madilim na ilaw ng mga poste, ang bahay kung saan natagpuan ang mga bangkay ay lalong naging nakakatakot. Ang police line ay nakalatag pa rin, habang ang tubig ulan ay tinatangay ang mga natirang dugo mula sa bakuran patungo sa kanal sa harap ng bahay. Sa gitna ng malakas na ulan, isang pulis na nagbabantay ang umaming nakarinig siya ng tunog ng mga yabag mula sa loob ng bahay. Ngunit ang bahay ay nakakandado at mahigpit na binabantayan sa loob ng 2 araw. Agad na sinundan ang ulat na ito. Ilang pulis ang pumasok na may kumpletong kagamitan, ngunit walang natagpuang sinuman sa loob. May isang bagay lamang na nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Sa bintana ng sala, isang bagong sulat ang lumitaw mula sa hamog. Nakikita kita. Nawala ang sulat sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na ito upang mapatahimik ang buong team. Walang lohikal na paliwanag kung paano lumitaw ang mga salitang iyon mula sa loob ng bintanang mahigpit na nakasara. Noong gabing iyon, muling nanahimik ang Maynila. Ang syudad na dating puno ng buhay ay binalot na ngayon ng anino ng takot na hindi pa natatapos. Hindi pa tumitila ang ulan mula pa noong hapon at ang hangin sa Maynila ay mas malamig kaysa karaniwan. Sa guard post sa tapat ng bahay kung saan natagpuan ang 4 na bangkay, 2 pulis ang tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ang bahay na ngayon ay sinasalamin lamang ng madilim na ilaw ng poste. Kahit 3 araw na ang lumipas, ang tensyon ay nananatili pa rin sa hangin. Tila may buhay pa ang bahay, may itinatagong hindi pa natatapos. Bandang 1:10 ng madaling araw, isa sa mga pulis, si Corporal Dimas, ay nagulat na nakarinig siya ng tunog ng pag-igik ng kahoy na pinto mula sa loob ng bahay. Akala niya hangin lang. Ngunit nang pakinggan niya ng mas matagal, narinig din niya ang tunog ng mabagal, mabigat, at tila kumakaladkad na mga yabag na parang may naglalakad na walang sapin sa paa sa basang sahig. Walang pag-aalinlangan, agad na tumawag ng backup si Dimas at ang kanyang kasama sa radyo. 3 patrol car ang dumating ilang minuto lang ang lumipas. Itinutok ang mga malalakas na ilaw sa buong bahay. Ngunit walang senyales ng sinuman sa loob. Nang lumapit sila, ang pintuan sa harap na dati nakakandado ay bahagyang nakabukas na, marahang umuugoy. Isang malansang amoy ang sumalubong sa kanila, kasabay ng malamig na hangin mula sa loob. Nagpa siya ang team na pumasok na may kumpletong kagamitan. Sa sala, lahat ay nasa parehong posisyon tulad ng huling investigasyon. Walang gamit na nagbago maliban sa isang bagay. Ang sulat sa likod na pader, nagbalik disidagi, ay nagbago na. Ang mga letra ay mas makapal, na tila bagong spray paint, at sa ilalim nito ay may bagong dagdag na sulat, nandito Agad na inilikas ng mga pulis ang lugar at tinawagan muli ang SOCO team. Ang TFS camera na ikinabit isang araw bago pa man ay agad na sinuri. Ngunit ang resulta ay lalong nagpatindig ng balahibo. Sa recording bandang 12:58 makikitang dahan-dahang bumukas ang pinto mula sa loob. Ngunit walang sinuman doon. Walang anino, walang dagdag na ilaw, tanging ang pinto na gumalaw mag-isa. Pagkatapos, ang mga letra sa pader ay isa-isang lumitaw, na tila isinulat ng isang hindi nakikitang kamay. Bagamat walang tiyak na paliwanag, hinala ng pulisya na may isang taong sadyang naglalaro sa kanilang psikolohiya upang takutin ang mga investigador. Ngunit ang ilang pulis na nagbantay noong gabing iyon ay sumumpang nakarinig sila ng mahinang tawa mula sa loob ng bahay. Kinabukasan, nagtalaga ang hepe ng AFIF ng isang espesyal na investigation team sa tulong ng mga digital forensic expert at criminal psychologist. Sinimulan nilang imbestigahan ang posibilidad na may pangalawang salarin na sadyang bumalik sa crime scene upang mag-iwan ng karagdagang mensahe. Sa isang maikling panayam, sinabi ni Major Reyes na tila nais ipakita ng salarin na kontrolado niya ang sitwasyon.
Ang kanyang mga mensahe ay mapanghamon at direktang ipinapatungkol sa mga otoridad. Samantala, nagsimulang dumating ang mga ulat mula sa iba't ibang lugar. Ilang residente ang umaming nakakita sila ng isang taong nakaitim na damit na nakatayo sa dulo ng kanilang eskinita noong gabi ring iyon. Tahimik lang itong nakatingin sa direksyon ng bahay. Nang subukang lapitan, bigla na lang itong nawala sa dilim ng ulan. Muling naging sentro ng balita ang kaso, na may headline na, Anino, nagbalik sa crime scene. Ipinakita sa balita ang nakakakilabot na recording kung saan gumagalaw mag-isa ang pinto. Sumabog ang mga komento sa social media. Ang ilan ay naniniwalang nasa paligid pa rin ang salarin. Ang iba naman ay sinimulang iugnay ito sa mga kababalaghan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mahalagang development ang lumabas mula sa forensic laboratory. Isang malabong fingerprint na natagpuan sa lumang kwaderno ay matagumpay na naitugma sa National Database. Ang pangalang lumabas, Ramon Rama de la Cruz, 34 taong gulang. Isang dating administrative staff sa isang pribadong ospital na tinanggal sa trabaho 2 taon na ang nakalipas dahil sa alegasyon ng pagmamanipula ng datos ng pasyente. Sa kanyang psychological records, si Rama ay minsan nang ginamot sa isang psychiatric clinic dahil sa matinding delusional disorder at obsesyon sa kamatayan. Agad na naglabas ng arrest warrant ang pulisya at ipinakalat ang larawan ni Rama sa buong bansa. Ngunit nang puntahan ng mga pulis ang kanyang huling address sa Antipolo, Rizal, wala ng tao sa bahay. Isang lumang litrato lamang ang natagpuang nakasabit sa dingding, si Rama na nakangiti kasama ang 4 na iba pa. Ang 4 na mukha ay eksaktong katulad ng mga biktimang natagpuang patay sa bakuran. Ang pagkakatuklas na ito ay tuluyang nagbago sa direksyon ng investigasyon. Ang 4 na biktima ay hindi pala dayuhan sa salarin. Sila ay mga kasamahan niya sa ospital kung saan siya dating nagtrabaho. Lahat ng biktima ay sangkot sa kaso na nagresulta sa pagkatanggal ni Rama at sa kanyang matinding problema sa pag-iisip. Ngayon, naniniwala ang pulisya na ang pagpatay ay isang anyo ng paghihiganti na matagal at maingat na pinlano. Ngunit may isang tanong na hindi pa rin masagot, paano lumitaw ang bagong sulat sa pader matapos mawala si Rama ng walang bakas? Muling lumalim ang gabi sa Maynila. Sa bahay na selyado pa rin, muling umilaw ang mga asul na ilaw ng pulisya. At sa likod ng bintanang malabo dahil sa ulan, isang pulis ang umaming nakakita siya ng silweta ng isang lalaking nakatayo at nakatingin sa labas. Malabo ang kanyang mukha, ngunit kitang-kita ang kanyang ngiti. Lalong naging malinaw ang investigasyon matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng salarin, si Ramon Rama de la Cruz. Mula sa mga personal na tala na natagpuan sa bahay ng kanyang pamilya sa Antipolo, nakita ng mga pulis ang isang diary na naglalaman ng mahahabang sulatin tungkol sa obsesyon ni Rama sa hustisya at sa ipagbabalik ng mga kaluluwang inapi. Sa kanyang mga tala, isinulat niya ang tungkol sa 4 na taong tinawag niyang mga taksil, ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ayon sa medical records mula sa klinika kung saan ginamot si Rama, siya ay may delusional disorder na may tendensyang magkaroon ng amnesia complex, kung saan naniniwala siyang mayroon siyang banal na misyon upang balansehin ang buhay at kamatayan. Sinabi ng doktor na gumamot sa kanya na nagpakita siya ng pagbuti, ngunit bigla na lang siyang huminto sa pagpapagamot 8 buwan na ang nakalipas. Simula noon, nawala na ang kanyang bakas. Siniyasat ng pulisya ang kanyang nakaraan sa ospital. Ayon sa mga saksi, si Rama ay tahimik ngunit napakametikuloso. Siya ang namamahala sa administrative data ng mga pasyente. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, nasangkot siya sa isang kaso ng pagmamanipula ng datos ng mga namatay na pasyente. Inakusahan siyang nagtatala ng mga peking pangalan ng pasyente upang makakuha ng bonus mula sa insurance claims. Nabunyag ang kaso matapos ang isang internal audit at ang 4 niyang kasamahan sa opisina, na ngayon ay mga biktima, ang nag-ulat sa kanya. Simula nang matanggal sa trabaho, madalas siyang magsulat ng mga liham na may banayad na pagbabanta sa kanila. Bagamat hindi ito hayagang sinabi, ang mga liham ay may mistikal na tono, naglalaman ng mga pangungusap tulad ng bawat buhay ay isasara ng parehong sinulid, at ang bibig na nagsinungaling ay dapat tahiin upang hindi na muling magsalita. Ngayon, 2 taon ang lumipas, ang mga pagbabantang iyon ay naging katotohanan. Naniniwala ang investigation team na matagal nang pinlano ni Rama ang paghihiganting ito.
Pinag-aralan niya ang pamumuhay ng apat na biktima, naghintay ng tamang panahon, at pinili ang abandonadong bahay sa Kalye Paraiso bilang lugar ng eksekusyon. Base sa forensic results, ang unang biktima ay tinatayang namatay 2 araw bago ang iba, na nangangahulugang posibleng isa-isa silang binihag ni Rama, pinaglaruan ang kanilang takot bago sila patayin sa magkakaibang oras. Ngunit ang ikinagulat ng mga investigador ay ang mga senyales na hindi nag-iisa si Rama. Sa ilang ebidensya, may natagpo ang ibang fingerprints na hindi tumutugma kay Rama o sa mga biktima. May indikasyon na may tumulong sa kanya sa paghahanda ng lokasyon o marahil ay sa pagre-record ng buong pangyayari. Ipinakita ng digital forensics na ilang linggo bago ang krimen, aktibo si Rama sa isang dark web forum na kilala bilang The Return Circle, isang misteryosong komunidad na tumatalakay sa mga ritual ng pagtali ng kaluluwa at buhay pagkatapos ng pagtataksil. Ang forum ay naglalaman ng mga usapan tungkol sa pagtahi ng bibig upang isara ang kasalanan at 4 na alay bago ang muling pagsilang. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang pulisya sa kanilang cybercrime unit upang matukoy kung sino pa ang mga sangkot dito. Sa kabilang banda, ang Maynila ay naging isang syudad na puno ng tensyon. Bawat bagong balita tungkol sa kaso ay agad na nagiging pangunahing paksa sa telebisyon at social media. Maraming mamamayan ang nagsimulang maniwala na si Rama ay hindi lamang isang mamamatay tao, kundi bahagi ng isang mas malaking sekta. Kumalat ang mga sabi-sabi na ang mga mensahe sa pader ay hindi isinulat ng tao, kundi ng isang bagay na mas madilim. Sinubukan ng pulisya na pakalmahin ang publiko sa pamamagitan ng pagsasabing lahat ng ebidensya ay siyentipiko at imbestigahan hanggang sa dulo. Ngunit iba ang sinasabi ng mga pangyayari. Ilang pulis na kasama sa pagsalakay sa bahay sa Antipolo ay umaming nakaranas sila ng mga kakaibang bagay, tunog ng mga yabag kahit walang tao, mga pintong nagbubukas mag-isa, at ang amoy ng formalin na biglang lumilitaw kahit walang pinagmumulan. Samantala sa isa sa mga forensic doctor, si Elena Ulan, ay nakatuklas ng isang bagay na lalong nagpalalim sa misteryo. Sa ilalim ng balat ng isa sa mga biktima, sa may pulsuhan, ay may isang maliit na piraso ng papel na ipinasok ng pilit. Nakasulat dito, natubos ko na ang isa, 3 pa ang naghihintay. Dahil sa mensaheng ito, kumbinsido ang mga investigador na hindi pa tapos ang pagpatay. Posibleng may iba pang pangalan sa listahan na target ni Rama o ng taong kasama niya. Pagsapit ng hating gabi, isang ulat ang natanggap ng patrol team mula sa mga residente sa may Ilog Pasig. Isang lalaki ang nakitang nakatayo sa gilid ng tulay, nakaitim na damit at nakatingin sa ilog. Nang lapitan, lumingon ito saglit. Ang kanyang mukha ay kahawig ng larawan ni Rama na ipinakalat ng pulisya. Pagkatapos, tumalon ito sa tubig at nawala sa malakas na agos. Isinagawa ang paghahanap hanggang umaga, ngunit hindi natagpuan ang kanyang bangkay. Ang naiwan lamang ay isang itim na bag na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sa loob nito, may isang bagay na nagpatahimik sa buong team, isang malaking karayom at isang rolyo ng itim na sinulid na nilon, eksakto tulad ng ginamit sa pagtahi sa bibig ng mga biktima. At sa dulo ng sinulid, nakatali ang isang maliit na papel na may parehong sulat kamay, hindi pa tapos. Hinihintay ko pa ang iba. Ang umaga sa Ilog Pasig, na karaniwang maingay sa mga bangka ng mangingisda, ay naging lokasyon ng isang malawakang paghahanap. Ipinakalat ang mga pulis, rescue teams, at mga divers upang hanapin ang bangkay ni Ramon Rama de la Cruz matapos iulat na tumalon siya sa ilog. Ngunit matapos ang ilang oras ng paghahanap, walang senyales ng anumang katawan. Ang malakas na agos ay maaaring magtangay ng sinuman papalayo, ngunit ayon sa mga divers, kung totoong nalunod si Rama doon, dapat ay may mga bakas ng damit o personal na gamit na naanod. Kakaiba, dahil wala silang nakita maliban sa itim na bag na may karayom at sinulid. Si Major Dante Reyes, na namumuno sa operasyon, ay hindi mapakali. May 2 posibilidad, anya sa mga reporter. Patay na si Rama at tinangay ng agos, o hindi talaga siya tumalon. Ang pahayag na ito ay lalong nagpagulo sa isipan ng publiko. Ang TV recording mula sa tulay ay nagpapakita ng isang lalaking kahawig ni Rama na nakatayo sa gilid. Ngunit ang mga sandali matapos siyang itumalon ay malabo na parang isang anino na biglang naglaho sa hangin, hindi isang katawan na bumagsak sa tubig. Ilang residente ang umaming nakita nila mismo ang pangyayari. Isa sa kanila,
isang matandang mangingisda na nagngangalang Mang Darman, ay sumumpang bago mawala ang lalaki, tumingin ito sa kanya at bahagyang ngumiti. Walang laman ang kanyang mga mata, pero ang ngiti niya, parang may alam siya, nanginginig niyang sabi. Pagkurap ko, wala na siya. Pati ang tubig, tahimik walang tilamsik. Hindi opisyal na pinansin ng pulisya ang testimonya, ngunit sinimulan nilang isaalang-alang ang posibilidad na buhay pa si Rama at nagtatago sa malawak na lasyan sa likod ng Ilog Pasig. Isang espesyal na team ang ipinadala upang galugarin ang lugar sa tulong ng mga thermal drone para sa pagdetect ng init ng katawan, ngunit wala silang nakita. Tila naglaho si Rama ng walang bakas. Samantala, isang bagong direksyon ang nabuksan mula sa pagsusuri sa itim na bag sa ilalim nito. May isang lihim na kompartimento na naglalaman ng mga punit-punit na papel mula sa parehong kwaderno na natagpuan sa unang crime scene. Nang pagsama-samahin ang mga piraso, nabuo ang isang buong pangungusap, 4 na ang nanahimik, 2 ang susunod, pagkatapos lahat ay magbabalik. Napatahimik ang mga investigador. Sino ang 2 tinutukoy? May mga bago pa bang target na hindi nila alam? Upang hanapin ang sagot, muling siniyasat ang nakaraan ni Rama. Mula sa datos ng ospital, may 2 pang tao na sangkot sa investigasyon ng kanyang pagkatanggal, isang department head at isang external auditor. Pareho silang nasa labas ng syudad at agad na binigyan ng pulisya ng espesyal na seguridad dahil sa pangambang sila ang susunod na biktima. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nangyari noong gabing iyon, bandang 10:30. Isa sa mga pulis na nagbabantay sa gilid ng Ilog Pasig ay may nakitang lumulutang sa tubig. Nang tinutukan ng flashlight, hindi ito katawan ng tao, kundi isang manika na gawa sa puting tela, na may mga kamay na nakatali sa raffia at bibig na tinahi ng itim na sinulid. Sa dibdib nito, may letrang K-C na isinulat gamit ang tuyong dugo. Agad itong kinuha bilang bagong ebidensya. Base sa resulta ng laboratorio, ang dugong ginamit ay tumutugma sa essay mismo ni Rama. Ito ay nagpatibay sa hinalang buhay pa si Rama at nagpapadala ng mga simbolikong mensahe sa mga investigador na siya ang may kontrol sa lahat, kahit mula sa anino. Kinabukasan, isang reporter mula sa isang lokal na istasyon ng telebisyon na nagla-live broadcast sa lokasyon ay may natuklasang nakakakilabot. Sa likod ng isang poste ng tulay, may bagong sulat gamit ang itim na pintura na basa pa. Hindi dahil nalunod. Naghihintay lang sa ilalim. Dahil dito, isinara ng tuluyan ang buong lugar ng ilog. Hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay habang ang publiko ay pinayuhang huwag lumapit. Ngunit kumalat na ang takot. Naniniwala na ngayon ang mga residente na si Rama ay hindi lamang isang mamamatay tao, kundi isang taong hindi kayang mamatay. Noong gabing iyon, muling bumuhos ang malakas na ulan. Isang T-face camera na ikinabit sa gilid ng ilog ay nakakuha ng isang imahe na nagpatigil sa forensic team. Isang anino ng tao ang nakatayo sa ibabaw ng tubig, sa parehong punto kung saan sinasabing tumalon si Rama. Hindi ito gumagalaw, nakatingin lang ng diretsyo sa kamera na may bahagyang pagkiling ng ulo, bago naglaho kasabay ng isang pagkidlat. Kinabukasan, nang dumating ang mga pulis upang suriin ang lokasyon, may natagpuan silang naiwan sa basang lupa sa pampang. Isang mahabang itim na sinulid na bumubuo ng malabong sulat, babalik si ikapitong gabi. Ibig sabihin, kinabukasan na iyon. Ikapitong araw mula nang ideklarang nawawala si Ramon Rama de la Cruz, ang buong Maynila ay tila nagpipigil ng hininga. Dinagdagan ng pulisya ang mga patrol sa mga kritikal na lugar, lalo na sa paligid ng Ilog Pasig at sa bahay kung saan natagpuan ang 4 na bangkay. Sa social media, kumalat ang hashtag na ikapitong gabi na sinundan ng libo-libong post mula sa mga residenteng natatakot ngunit puno ng kuryosidad. Mula pa noong hapon, walang tigil ang ambon. Ang langit ay mas madilim kaysa karaniwan. Ilang pulis ang nagbabantay sa gilid ng ilog na may tensyon sa kanilang mga mukha. Alam ng lahat na ang huling mensahe ay hindi biro. Babalik ako sa ikapitong gabi. Bandang 10 oras lalong naging tahimik. Marahang umaalon ang tubig ng ilog habang unti-unting tumataas ang manipis na hamog. Mula sa malayo, maririnig ang mahinang tawag para sa pagdarasal na bahagyang umalinggaw sa mamasa-masang hangin. Hindi nagtagal, biglang namatay ng sabay-sabay ang mga ilaw sa kahabaan ng tulay.
Tanging ang liwanag mula sa mga patrol car ang tumatago sa hamog. Si Corporal Dimas, isa sa mga pulis na naroon noong unang gabi, ay nakaramdam ng kakaiba. Yumanig ang ilog, mahina niyang sabi. Bigla, ang tubig sa ilalim ng tulay ay bumuo ng isang maliit na ipu-ipo, at mula sa gitna nito, may unti-unting lumitaw. Hindi isang katawan, kundi mga piraso ng puting tela na nakatali sa raffia. Nang kunin ito, ang tela ay may anyong mukha ng tao, na may magaspang na tahi sa bahagi ng bibig. Bago pa man masuri ng mga pulis ang natagpuan, isang tunog ng mga yabag ang narinig sa ibabaw ng tulay. Mabigat at maindayog ang mga hakbang, na tila may isang taong dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Nang tinutukan ng flashlight, walang sinuman. Ngunit ang bodycam recording ay nagpakita ng isang bagay na hindi nakikita ng mata, isang anino ng tao na nakatayo sa kaliwang bahagi ng tulay, nakatingin ng diretso sa kamera. Kamukha ni Rama. Ilang segundo ang lumipas, sabay-sabay na umingay ang mga radyo ng lahat ng pulis, naglalabas ng static na may kasamang mahinang bulong. Nagbalik na ako. Tumatakbo silang lahat patungo sa pinanggalingan ng tunog, ngunit walang tao. Tanging mga basang bakas ng paa ang naroon, mula sa gitna ng tulay patungo sa abandonadong bahay sa Kalye Paraiso. Ang mga bakas ay huminto sa harap mismo ng bakod ng bahay na muling selyado ng police line. Agad na hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay at sinuri ang loob ng bahay. Tinutukan ng ilaw ang maalikabok na sala. Ang dingding na may lumang sulat, "Nagbalik na ako," ay nagbago na naman. Natuklap ang lumang pintura at sa ilalim nito ay may bagong sulat na may matingkad na pulang kulay, na parang dugo, 4 na ang nanahimik, 2 ang malapit ng dumating. Samantala, sa headquarters ng pulisya, iniulat ng cybercrime team ang isang bagay na mas nakakakilabot. Ang lumang social media account ni Rama na 2 taon nang hindi aktibo ay biglang naging aktibo muli noong gabing iyon. Nag-upload ito ng isang litrato, isang tanawin ng ilog na may caption, "Ngayong gabi, lahat ay babalik sa tubig." Ang lokasyon ng post ay natukoy sa loob ng 1 kilometrong radius mula sa crime scene. Agad na nagpadala si Major Reyes ng isang special unit sa lokasyon ng signal. Isinagawa ang paghahanap sa pagitan ng mga abandonadong bahay at mga bodega ng kahoy sa gilid ng ilog. Sa isa sa mga bodega, natagpuan nila ang isang maliit na apoy mula sa isang kandilang may sindipa. Sa sahig, may 5 upuang kahoy na nakaayos ng pabilog. 4 ang walang laman, at ang isa ay may manikang tela na may mukhang tinahi ng itim na sinulid. Sa tabi nito, may isang garapon na naglalaman ng mga lumang litrato. Lahat ay nagpapakita ng mukha ni Rama at ng kanyang 6 na kasamahan sa trabaho. 4 na ang biktima. Ang 2 pa ay ang mga target na ngayon ay binabantayan ng pulisya. At sa likod ng litrato, may isang kapirasong papel na may sulat, "Hindi sila makakatakas sa paghukom ng tubig." Agad na nakipag-ugnayan ang team sa mga pulis na nagbabantay sa 2 taong buhay pa, ang department head at ang auditor. Ngunit nang subukan silang tawagan sa radyo, walang sumasagot. Nawala ang signal. 11 oras 47 minutos, ang parehong oras na nakatala sa kwaderno ni Rama. Isang agarang ulat ang pumasok mula sa isang backup radio. Ang bahay sa isang subdivision sa Alabang, kung saan naroon ang 2 saksi, ay biglang nawalan ng kuryente at hindi makontak. Mabilis na tumakbo ang mga patrol car patungo sa lokasyon. Bumuhos ang malakas na ulan. Pagdating nila, tahimik ang bahay. Patay ang ilaw. Bahagyang nakabukas ang pinto at puno ng tubig ang terasa. Sa sahig ng sala, may 2 bakanting upuan, at sa likod na pader, isang bagong mensahe na isinulat gamit ang itim na pintura. Lahat leafy nagbalik de. Ngunit walang bangkay, walang senyales ng paglaban. Tanging tubig at isang mahabang itim na sinulid na patungo sa isang balon sa likod ng bahay. Nang tinutukan ng pulis ng ilaw ang loob ng balon, marahang kumukulo ang tubig. Sa ibabaw, may lumulutang 2 AC card na pag-aari ng mga huling biktima. At sa ilalim nito, isang anino ng mukha ang dahan-dahang lumitaw, nakangiti. At sa monitor ng command post, muling lumitaw ang huling signal mula sa cellphone ni Rama. Ang tuldok ay kumikislap sa digital map sa eksaktong coordinates ng balon na iyon. Muling nanginig sa takot ang Maynila. Lahat ay nagsimula sa tubig at doon din nagtatapos. Hindi pa tumitila ang ulan nang bumalik ang pinagsanib na puwersa sa bahay sa Alabang,
isang lugar na ngayon ay tinatawag ng mga residente bilang ang bahay ng dalawang bakanting upuan. Hanggang bukong-bukong na ang tubig, at ang amoy ng basang lupa na maihalong lansa ay nangingibabaw sa hangin. Itinutok ang mga ilaw sa balon, kung saan natagpuan ang dalawang card ng mga huling biktima. Lahat ng mata ay nakatuon doon. Isang miyembro ng Special Rescue Unit, si Bripa, ay dahan-dahang bumaba gamit ang isang lubid, may suot na headlamp. Ang tubig sa balon ay maitim at malapot na parang putik. Nang tamaan ng kanyang ilaw ang ilalim, may kumislap sa gitna ng putik, isang piraso ng metal na bilog, na parang takip ng garapon. Kinuha niya ito at agad na iniabot sa forensic team sa itaas. Nang linisin, ito pala ay takip ng isang maliit na lalagyan na may nakasulat na A Project. Sa loob nito, may sulat kamay na inukit gamit ang pako, ang huli ang magbubukas sa simula. Napatahimik ang buong team. Nangangahulugan ba ito na may susunod pang yugto sa plano ni Rama? Bandang 2 oras ng madaling araw, iniulat ng diver na may nakita siyang tila mahabang tela sa ilalim ng balon. Nang hilahin ito pataas, isa pala itong puting tela na may 4 na pahalang na tahi, na tila sumisimbolo sa 4 na naunang biktima. Ngunit sa dulo ng tela, may nakasulat gamit ang tuyong dugo, 6 na ang tapos, isa pa ang naghihintay sa tubig. Agad na nagdulot ng bagong espekulasyon ang mensaheng ito sa investigation room. Ang Ki-6 ay posibleng tumutukoy sa kabuang bilang ng mga biktimang pinlano. Kung totoo, ibig sabihin ay may isa pang huling biktima, at hindi pa huli ang lahat para iligtas siya. Agad na sinuri ng intelligence team ang listahan ng mga pangalang may kaugnayan sa kaso ng pagkatanggal ni Rama. Ang resulta ay nakakagulat. Mayroon pa palang isang pangalan na hindi lumabas sa mga ulat, si Elena Ulan, ang forensic doctor na humawak sa otopsya ng unang 4 na biktima. Sa loob lamang ng ilang minuto, mabilis na tumakbo ang mga sasakyan ng pulis patungo sa bahay ni Ulan sa isang lugar sa Quezon City. Ngunit pagdating nila, madilim ang bahay. Bukas ang gate at nakaparada pa rin sa garahe ang kanyang kotse. Walang senyales ng sinuman. Nang pumasok ang mga pulis sa sala, natagpuan nila ang isang maliit na autopsy table at ilang forensic files. Ngunit may isang folder na kakaiba. Sa takip nito, nakasulat gamit ang pulang tinta, kaso isinara ng tubig. Sa loob, naroon ang mga litrato ng otopsya ng mga unang biktima, ngunit lahat ay binago. Ang mga mukha ng biktima ay pinalitan ng mukha mismo ni Rama, tinahing maayos na parang manikang tela. At sa huling pahina, may litrato ni Ulan na natutulog sa kanyang sariling kama. Malinaw na kinuha ang litrato mula sa isang anggulo sa loob mismo ng kwarto. Dahil alam na kritikal ang oras, sinuyod ng team ang buong bahay. Natagpuan nilang nakakandado mula sa labas ang pinto ng kwarto. Nang pilitin itong buksan, walang tao sa loob. Ngunit may tubig na tumatagas mula sa ilalim ng isang malaking aparador sa sulok. Nang iginilid ang aparador, may butas pala sa sahig sa ilalim nito, isang daanan patungo sa isang underground drainage system na direktang konektado sa Ilog Marikina. May mga sariwang bakas ng putik na patungo doon. Sa pader ng kanal, may isang huling mensahe na isinulat gamit ang daliri at putik, oras na, nilamon na ng tubig. Umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa kahabaan ng pampang ng ilog. Muling ipinadala ang mga divers upang hanapin ang huling biktima. Matapos ang 2 oras na paghahanap na walang resulta, iniulat ng isang diver na may natagpuan siyang dahan-dahang lumulutang sa ilalim ng isang maliit na tulay na kawayan, isang puting doctor's coat na puno ng putik, na may name-plate na Ulan EUD. Sa bulsa nito, may isang plastic envelope na naglalaman ng isang maliit na piraso ng papel. Malinaw na nababasa ang sulat kamay kahit basa, pumunta siya sa bahay ko bago bumuhos ang ulan. Samantala, sa headquarters ng pulisya, muling sinubaybayan ng cybercrime team ang aktibidad ng social media account ni Rama. Bandang 11:50, muli itong naging aktibo sa loob ng 45 segundo at nag-upload ng isang maikling video na walang tunog. Sa video, makikita ang isang taong nakasuot ng doctor's coat na nakatayo sa gilid ng ilog, nakatingin sa kamera, bago dahan-dahang pumasok sa tubig ng walang paglaban na tila sumusuko. Ngunit ang mukhang nakita sa recording ay hindi kay Rama, kundi ang mukha ni Ulan. Nagtapos ang video sa isang huling frame,
tahimik na tubig, at sa ibabaw nito, isang malabong sulat na nabuo mula sa itim na sinulid. Lahat nagbalik defe. Sumapit ang umaga na may kulay abong langit sa Maynila. Walang bangkay na natagpuan noong gabing iyon. Ngunit sa Ilog Marikina, ilang residente ang sumumpang may nakita silang dahan-dahang lumulutang. Isang puting manikang tela na may 7 tahi sa bibig. At sa kamay nito, nakatali ang isang mahabang itim na sinulid na sumusunod sa agos ng tubig, patungo sa direksyon ng abandonadong bahay sa Kalye Paraiso. Dumating ang bukang liwayway sa Maynila na walang dalang liwanag. Kulay abo at mabigat ang langit na tila may pinipigilang bumagsak. Mamasa-masa at tahimik ang hangin, kahit ang mga ibon ay nag-aatubiling humuni. Sa Kalye Paraiso, ang bahay na naging sentro ng trahedya ay mahigpit pa ring binabantayan. Ngunit may isang kakatwang bagay. Ang police line na dating nakapalibot sa bakod ay punit na para bang may isang bagay na lumabas mula sa loob. Bandang 5:30 ng umaga, isang residente na napadaan ang nag-ulat sa mga pulis dahil nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay. Sa una, inakala nilang dahil lang ito sa hangin. Ngunit nang tinutukan ng flashlight ang loob, isang manipis na agos ng tubig ang dumadaloy mula sa sala patungo sa bakuran, palabas sa siwang ng bakod. Ang tubig ay hindi mula sa ulan. Ito ay kulay abo at may amoy kalawang na parang tubig ilog na hinalo mula sa pusod ng putik. Tinawag ang forensic team. Pumasok sila na may suot na kumpletong protective gear. Sa unang yapak pa lang nila sa sahig ng sala, kakaiba na ang pakiramdam. Ang malansang amoy na dati inawala ay bumalik, ngunit ngayon ay mas matapang, mas nakakasulaso. Itinutok nila ang kanilang mga flashlight sa sulat sa likod na pader, nagbalik defiday. Ngunit ngayon, sa ilalim nito, may bagong linya, basa pa sa pulang pintura, lahat refi na lunod de. Hinihintay Ivan susunod. Sa sahig malapit sa sulat, may isang bagay na nagpatigil sa buong team. Isang maliit na kamera na nakabukas pa, na tila kagagamit lang. Nang suriin ito, naglalaman ito ng isang 3 minutong recording. Sa video, makikita ang isang babaeng dahan-dahang naglalakad papasok sa bahay. Hindi malinaw ang kanyang mukha dahil sa hamog. Ngunit base sa kanyang tindig at kasuotan, hinala ng mga investigador na ito si Ulan. Tumayo siya sa gitna ng silid, nakatingin sa dingding. Pagkatapos, sa nanginginig na boses, bumulong siya, nandito ako. Alam kong hindi ka pa umalis. Ilang segundo ang lumipas, isang anino ng lalaki ang lumitaw sa kanyang likuran. Hindi makita ang mukha nito, isang matangkad na itim na anino lamang na may bahagyang pagkiling ng balikat. Sa recording, makikitang iniabot ng anino ang kanyang kamay sa balikat ni Ulan at biglang nagdilim ang screen. Doon natapos ang recording. Walang kasunod, walang sigaw, tanging ganap na katahimikan. Sinuri ng mga pulis ang buong bahay, ngunit wala silang nakitang sinuman. Ngunit mula sa kanilang thermal detector, may isang kakaibang bagay na na-detect. Mayroon pa ring init ng katawan ng tao sa loob ng kwarto sa likod, kahit na walang laman ang silid. Nang buksan ang pinto, isang malaking salamin lamang ang naroon na puno ng hamog, at sa ibabaw nito, may mensaheng isinulat gamit ang daliri, wala daid ilabas. Nandito lai. Biglang naging mas nakakakilabot ang sitwasyon. Ilang pulis ang dahan-dahang umatras, na pagtantong ang sulat ay lumitaw mula sa loob ng hamog, hindi sa labas. Samantala, sa labas ng bahay, ang agos ng tubig na lumalabas mula sa bakuran ay biglang nagbago ng direksyon. Hindi ito dumaloy sa kalsada, kundi bumalik papasok sa bahay, na tila hinihila ng isang bagay mula sa ilalim. Mula sa maliit na balon sa kusina, isang mahinang ugong ang narinig. Pagkatapos, malalaking bula ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Isang pulis ang tumutok ng ilaw sa loob at sumigaw. Isang mahabang itim na sinulid ang umaakyat sa ibabaw. Sa dulo nito, nakatali ang isang piraso ng damit doktor ni Ulan. Hindi nagtagal, umapaw ang tubig sa balon, bumuhos sa buong silid, dala ang isang mabahong amoy na tumutusok sa ilong. Sa gitna ng kaguluhan, isang TV's camera na ikinabit ng pulisya ang nakakuha ng isang eksenang hindi kapanipaniwala. Isang anino ng lalaking nakaitim na Amerikana ang lumitaw sa likod ng mga pulis, nakatayo sa pintuan ng kusina. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Nang lumingon ang isang pulis, naglaho ang anino.
Ngunit sa sahig kung saan ito tumayo, may naiwang bakas ng putik na may hugis ng paa ng tao. Agad na inilikas ng pulisya ang lahat ng tauhan mula sa lokasyon. Muling isinara ang bahay, ngayon ay may 3 patong na seguridad. Ngunit matapos makaalis ang lahat, isang bagay na hindi maipaliwanag ang naipakita ng monitoring camera. Mula sa itaas na sulok ng silid, makikitang may tubig pa ring dahan-dahang tumutulo mula sa kisami, bumubuo ng isang maliit na sanaw sa sahig. At mula sa refleksyon sa sanaw na iyon, dahan-dahang lumitaw ang anino ng isang mukha. Kamukha ni Ramon Rama de la Cruz na may bukas na mga mata at bibig na sarado ng itim na tahi. Nakatingin ito ng diretso sa kamera bago biglang namatay ang lahat ng signal. Simula noong araw na iyon, opisyal nang idineklara ang bahay sa Calle Paraiso bilang isang permanenteng closed investigation zone. Walang sinumang pinapayagang pumasok ng walang pahintulot mula sa NFEPO. Ngunit patuloy na kumalat ang mga sabi-sabi. Sumusumpa ang mga residente sa paligid, tuwing Biyernes ng gabi, may naririnig silang tunog ng mabagal na mga yabag mula sa loob ng bahay, na sinusundan ng tilamsik ng tubig, na parang may isang taong naglalakad na basa ang mga paa. At para sa mga naglalakas loob na dumaan pagkatapos ng hating gabi, minsan ay may naririnig silang mahinang bulong mula sa direksyon ng balon sa likod, nilamon na sila ng tubig. Ngayon, ikaw naman ang makikinig. Sinasabing ang huling recording mula sa kamera sa bahay ay nakatago pa rin sa archives ng pulisya. Ngunit sa tuwing may susubok na i-play ito, laging humihinto ang screen sa parehong minuto, 12:47 eksakto sa sandaling lumitaw ang anino ni Rama sa salamin. At sa screen, bago maputol ang video, may isang huling pangusap na lilitaw sa pulang letra. Lumubog gifi den hostisya, pero hindi dida itapos. Isang linggo ang lumipas mula nang ganap na isara ang bahay sa Calle Paraiso. Ngunit sa halip na humupa ang takot, lalong naging masidhi ang tensyon sa Maynila. Ang mga residente sa paligid ng Santa Ana at ng Ilog Pasig ay nagsimulang magulat ng mga kakaibang pangyayari na halos gabi-gabi nang nagaganap. Sa ilang kabahayan, biglang nag-iba ang kulay ng tubig sa kanilang mga balon, nagiging itim na may bahid ng luntian. May lumilitaw na malansang amoy na walang pinagmumulan. Mayroon ding mga nag-uulat na nakakarinig sila ng mga katok mula sa loob ng kanilang mga tubo ng tubig kapag gabi, na para bang may isang taong sinusubukang magsalita sa pamamagitan ng mga daluyan. Si Kapitan Joy Solomon, ang unang nakatuklas sa mga bangkay, ay maputla ng kapanayamin ng mga reporter. Simula nang isara ang bahay na iyan, maraming hindi maipaliwanag na nangyayari. Sa umaga, may mga sanaw ng tubig sa kalsada kahit hindi umuulan. Sa gabi, kumikislap ang mga ilaw sa mga bahay, at sa tuwing nangyayari iyon, may naririnig kaming tila may tumatawag ng pangalan mula sa direksyon ng bahay sa Paraiso, anya na may takot sa mga mata. Sinubukan na ng pulisya na ilipat ang lahat ng ebidensya at i-sterilize ang lugar. Ngunit may mga bagay na hindi maipaliwanag na patuloy na nangyayari. Ang mga GC's camera na ikinabit sa labas ng bahay ay patuloy na nakakakuha ng mga hindi kilalang aktibidad, mga aninong mabilis na gumagalaw sa loob, mga kakaibang refleksyon ng ilaw mula sa bintana, at minsan, ang silweta ng isang taong nakatayo at nakatingin sa labas ng bakod. Samantala, sa panig ng investigasyon, nakipag-ugnayan ang NFEPO sa mga forensic psychologist at criminal behavior experts. Ang kanilang konklusyon, si Ramon Rama de la Cruz, kahit na pinaniniwala ang namatay o naglaho na sa ilog, ay posibleng nag-iwan ng isang psychological program. Isang serye ng mga mensahe at simbolo na idinisenyo upang magdulot ng kolektibong takot. Ngunit nang hina ang teoryang ito nang lumabas ang isang bagong katotohanan. Mula sa signal tracking, ang huling aktibidad sa social media account ni Rama ay hindi lamang isang beses naganap, kundi paulit-ulit tuwing hating gabi, eksaktong 12:47 Sa tuwing nagiging aktibo ang account, iba't ibang lokasyon ang ipinapakita ng signal tracker, una sa Ilog Pasig, pagkatapos sa Alabang, at ngayon, sa Calle Paraiso mismo. Mas kakaiba pa, isang bagong post ang lumitaw kagabi. Isang litrato ng bintana ng bahay sa Paraiso na kuha mula sa labas, mga 5 metro ang layo. Sa refleksyon ng salamin, makikita ang anino ng 3 taong nakasuot ng uniforme ng pulis na nakatayo sa loob. Ngunit walang laman ang bahay at walang gwardyang pumasok noong gabing iyon. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa publiko.
Marami ang naniniwalang ang kaso ni Rama ay hindi na isang simpleng krimen, kundi isang hindi maipaliwanag na kababalaghan. Tinawag ito ng isang psychologist na water terror, isang manifestasyon ng mass trauma na lumitaw matapos ang patuloy na pagkakalantad ng publiko sa mga nakakatakot na kwento at imahe mula sa kaso. Ngunit naniniwala ang ilang residente na may isang bagay na nabubuhay pa sa bahay na iyon. Isang bagay na ayaw matahimik. Nakialam na rin ang lokal na pamahalaan. Isang pinagsanib na puwersa, kasama ang mga lider ng relihiyon, ang nagsagawa ng isang prayer vigil sa paligid ng bahay. Noong gabing iyon, 12 ng residente ang nagtipon, may dalang mga sulo, nagdarasal upang matigil na ang kababalaghan. Ngunit sa kalagitnaan ng dasal, biglang bumuhos ang ulan. Malakas na agos ng tubig ang dumaloy mula sa bubong ng bahay, ngunit hindi ito ordinaryong tubig ulan. Ito ay maitim, malapot at malamig. Mula sa loob ng bahay, isang malakas na tunog na parang may bumagsak ang narinig, na sinundan ng matapang na amoy ng kalawang. Nang itutok ang mga ilaw, ang sanaw ng tubig sa terasa ng bahay ay tila gumagalaw na parang may pulso. Pagkatapos, isang itim na sinulid ang lumitaw na lumulutang sa ibabaw ng tubig, bumubuo ng isang maliit na bilog bago muling lumubog. Itinigil ang prayer vigil. Inilikas ng pulisya ang lahat. Ilang dumalo ang umaming may narinig silang bulong sa kanilang mga tainga bago umalis, hindi nakakalimot ang tubig. Lahat ng lumubog ay magbabalik. Kinabukasan, naging viral sa buong bansa ang balita. Dumating ang mga reporter mula sa iba't ibang probinsya upang mag-cover, habang ang mga residente sa lugar ay pansamantalang lumipat. Sa huli, isinara ng gobyerno ang buong kahabaan ng Kalye Paraiso para sa publiko. Ngunit noong gabi ring iyon, eksaktong 12:47 isang notifikasyon ang lumitaw sa lumang social media account ni Rama. Isang bagong video na may habang 12 segundo. Madilim ang imahe. Tanging tunog ng mga patak ng tubig at isang mahinang paghinga ang maririnig. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang bumulong, "Nandito pa rin ako." Hindi pa tapos magsalita ang tubig. Ang video ay na-upload mula sa parehong lokasyon, ang eksaktong coordinates ng gitna ng bahay sa Paraiso. At noong gabing iyon, ang supply ng kuryente sa buong lugar ay nawala sa loob ng 3 minuto. Nang bumalik ang kuryente, nagbago na naman ang sulat sa dingding ng bahay. Ngayon, isang pangungusap na lamang, Den huling kabanata, Jiffy, hindi nagsisimula. 2 linggo matapos ang mga insidente sa Kalye Paraiso, ang buong lugar ay nananatiling nababalot sa takot. Ang bahay ay tuluyan ng iniwan, nakakandado ng dobleng padlock at napapalibutan ng mataas na bakod na metal. Wala ng police line na makikita. Lahat ng ebidensya ay nailipat na. Ngunit ang anino ng trahedya ay nananatili sa hangin. Noong umagang iyon, ang huling investigation team na inatasang isara ang kaso ni Ramon Rama de la Cruz ay dumating para sa isang pinal na pagsusuri. Mayroon silang isang layunin, permanenteng isara ang bahay at patayin ang lahat ng natitirang monitoring devices. Kasama sa kanila si Major Dante Reyes, ang opisyal na namuno sa investigasyon mula sa simula. Pagod ang kanyang mukha, mapula ang kanyang mga mata, ngunit buo ang kanyang determinasyon na tapusin na ang lahat. Nang buksan nila ang pangunahing pinto, isang mamasa-masang hangin ang sumalubong sa kanila. Tila nagpipigil ng hininga ang bahay. Basa pa rin ang sahig na parabang kalalapat lang ng hamog. Sa sala, kumupas na ang sulat sa dingding, ngunit malabo pa ring makita ang bakas ng pulang kulay. Den huling kabanata, Jiffy, hindi nagsisimula. Mabilis na kumilos ang team, pinatay ang mga kamera, tinanggal ang mga sensor, at minarkahan ang bawat silid. Ngunit nang ibababa na ni Reyes ang huling kamera mula sa sulok ng kisame, bigla itong umilaw. Nagpakita ang maliit na screen ng isang malabong imahe ng sanaw ng tubig sa sahig. At sa gitna ng refleksyon, isang anino ng mukha ang lumitaw. Tahimik, walang ekspresyon. Ang mukhang iyon ay hindi kay Rama, kundi kay Reyes mismo. Pagkatapos, gumalaw ang screen at nagpakita ng isang maikling text message. Sa ibabang sulok, itinatago ng tubig ang mukha ng lahat ng tumitingin. Natigilan si Reyes. Mabilis niyang pinatay ang kamera at inutusan ang kanyang team na lumabas. Tapusin na natin ito ngayon, mariin niyang sabi.
Isinara nila ang pinto, ni-welding ang bakod, at sinelyuhan ang buong bahay ng mga bakal na plaka. Wala nang siwang para makapasok ang hangin. Lahat ng monitoring devices ay inilipat sa headquarters para sa pagsusuri at idineklara ng tapos ang kaso. Ngunit ang pagsasara ay hindi naging ganap na tahimik. Noong gabing iyon, habang sinusuri ng technical team ang mga recording mula sa mga kamerang dinala, may natuklasan sila sa huling minuto bago patayin ang kamera. Sa loob ng recording, ang sanak ng tubig sa sahig ay nagsimulang gumalaw at bumuo ng isang bilog. Pagkatapos, mula sa gitna nito, isang malabong sulat ang lumitaw. Hindi pintura, kundi mga alon ng tubig na nanginginig mag-isa. Hindiin mabubura gan tubig. Doon natapos ang recording. Kinabukasan, nagpasya ang pulisya na itago ang lahat ng datos ng kaso sa isang classified archive nang walang anumang karagdagang anunsyo. Isinara ng pamahalaang lungsod ang lugar sa paligid ng bahay at ginawa itong isang permanenteng sterile zone. Inilihis ang mga kalsada at ipinagbawal ang pagdaan sa loob ng 100 metrong radius mula sa lokasyon. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nanumbalik ang normalidad sa Maynila. Muling naglaro ang mga bata sa mga eskinita, nagbukas muli ang mga pamilihan, at nagpatuloy ang buhay. Ngunit para sa ilan, ang katahimikang ito ay huwad. May mga sumusumpang nakakarinig pa rin sila ng mga patak ng tubig sa gabi o nakakakita ng mga anino sa mga bintana ng mga abandonadong bahay sa paligid ng paraiso. Ang kaso ni Ramon Rama de la Cruz ay opisyal ng isinara ng pulisya. Walang ibang salarin na natagpuan, walang karagdagang bangkay, at wala ng bagong ebidensya. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatiling nakabitin, tapos na ba ang lahat, o naghihintay lamang ito ng tamang panahon upang magbalik? Sa huling ulat na pinirmahan ni Major Reyes, isang maikling pangungusap ang nakasulat, hindi kailanman nagtatago ng sikreto ang tubig. Naghihintay lamang ito upang muling ikwento ang lahat. At eksakto sa hating gabi, sa isang tahimik na guard post, isang pulis na nagbabantay ang umaming nakarinig siya ng mga patak ng tubig mula sa direksyon ng bakod ng bahay sa paraiso. Nang tinutukan niya ng flashlight, isang maliit na sanao sa lupa ang sumalamin sa liwanag at bumuo ng sulat sa sarili nitong Agos, "Salamat sa pakikinig sa aking kwento." Pagkatapos, dahan-dahang natuyo ang sanaw, naglaho kasama ng gabi. Ang misteryosong kaso sa Maynila ay naging isang paalala na ang isang krimen, gaano man kaingat na planuhin, ay laging nag-iiwan ng bakas, kahit sa katahimikan at sa payapang tubig. Bagamat idineklarang tapos na ang investigasyon, maraming tanong ang nananatiling nakabitin na nag-iwan sa publiko na patuloy na maging mapagmatsyag.